Nakahanda ang Pilipinas sa susunod na hakbang ng China lalo't hindi pa nililisa ng mga barko nito ang Ayungin Shoal, isang linggo matapos ang tangka nilang paglapit sa BRP Sierra Madre. Batay naman sa isang survey, China pa rin ang pinakamalaking banta sa Pilipinas para sa karamihan ng mga Pilipino. Nakatutok si Chino Gaston. Isang linggo mula ng palibutan at tangkain nilang lapitan ang BRP Sierra Madre, nananatili ang 18 mga barko ng China sa palibot ng pinag-aagawang bahura. Ayon sa Philippine Navy, handa sila sa anumang sunod na hakbang ng China sa pinag-aagawang bahura. They have always been ready ever since they were deployed. Sa mas malayo pa na banda ng Sierra Madre but still within Ayungin Shoal. Andun pa naman sila, yung tumaas na number ng mga maritime militia, yung Coast Guard, yung mga RIBs at yung mga speedboats nila. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., posibleng may kinalaman ang paglapit ng Chinese speedboats at rubber boats noong nakaraang linggo sa military exercise sa Palawan kasama ang Australia. We have monitored increased presence. Hindi lang naman sa Ayungin. Baka dahil din kakatapos lang ng exercise Alon na pinakamalaki na ginanap sa Palawan. Secretary, may mga bit-bit naman ng armas. Hindi ba mga Chinese personnel around Ayungin Shoal? Wala kaming confirmed information about that. At this time, wala po kami nakikita. But of course, laging listo. Noong nakarang linggo, sinabi ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. na hindi pa naman nalalabag ang itinuturing na red lines o pamantayan ng Administrasyong Marcos bago kailangang gumamit ng puwersa ang Armed Forces of the Philippines. Sakaling maulit ang paglapit ng mga Chinese ships sa BRP Sierra Madre, may paghahanda na ang AFP. Ang unang-una dito ay hindi natin palalapitin, that's one. And secondly, whatever happens, and it will always be based on sa pinaka seryoso or worst case scenario, if I may say it. Ayon sa AFP, kasama sa mga red lines ng Pilipinas ang puwersahang pag-alis, pag-atake o pagsampa sa BRP Sierra Madre, pag-extract ng langis sa EEZ na walang pahintulot ng Pilipinas, pagsagawa ng reclamation sa Scarborough Shoal, pagkamatay ng isang Pilipino sa West Philippine Sea dahil sa China at pagpigil sa supply mission sa 9 na military outpost sa Kalayaan Island Group. Bago pa ang mga muntikang pagbangga sa BRP Suluan at mga pagpapalipad ng fighter jet ng China, lumitaw sa survey ng Okta Research na 85% ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China. Lumitaw din sa survey na 74% ng mga Pilipino ay itinuturing na pinakamalaking banta sa bansa ang China dahil sa mga panggigipit sa West Philippine Sea, pagpasok ng mga smuggled na produkto mula China, pagtaas ng mga krimen kung saan sangkot ang mga Chinese nationals at kompetisyon sa Chinese workers para sa mga lokal na trabaho. Actually, I think it's built in ever since nakita yan, first na observe yan nung after nung Mischief Reef, 1990s. Dahil nakita, consistent yan. Laging mababa or negative trust rating ng mga Pilipino sa China. So that's not surprising. Bilang protesta sa panggigipit sa mga barko ng Pilipinas, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Filipinos Do Not Yield sa tapat ng Chinese Embassy. Wala pang tugon ang Chinese Embassy tungkol sa ikinasang kilos protesta. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.